Kabanata 27. Laanunsyo ang resulta ng bidding sa susunod na 1 oras. Matiyagang naghintay ang mga kumpanya sa anunsyo. Medyo kinabahan si Lillian. Hindi siya nagsimula ng kahit na anong malalaking proyekto simula nang siya ang umupo sa kumpanya. At hindi masaya ang ibang shareholders sa kanya. Lalo na si Jamie na gustong-gusto siyang tanggalin sa posisyon ng CEO. Kung kaya't mahalaga ang bidding na to para sa kanya. Kailangan niyang maipanalo ang bid para manahimik ang mga taong iyon. Napansin ni Sebastian ang pag-aalala niya at pinagaan niya ang loob niya ng nakangiti. Huwag kang mag-alala, tiyak na mananalo tayo sa bid. Dahil kay Steven yun kung manalo tayo sa bid. Ano namang kinalaman nun sa'yo? Ngumisi si Evelyn. Tama, kinausap na ni Mr. Harris si Kieran. Tiyak na hahayaan niya tayong hawakan ang proyekto para kay Mr. Harris. Ang kapal ng mukha mong subukang agawin ang tagumpay niya. Kutya ni Lily. Hindi na nakipagtalo si Sebastian, hahayaan niyang magsalita ang katotohanan para sa kanya. Bigla na lang, nakatanggap si Steven ng tawag mula may Kieran. Gusto akong kausapin ni Kieran, babalik din ako. Tinitigan ng masama ni Lily si Sebastian at sumbat niya, kita mo kung gaano kalapit si Mr. Harris kay Kieran pareho kayong lalaki, pero hindi ka man lang nararapat na maging alipin ni Mr. Harris. Lily, sumusobra ka na! Napuno si Lillian na tinitigan ng masama si Lily bago magalit si Sebastian. Miss Pint! Miss Smith, sinasabi ko lang ang totoo. Totoo naman kasi yon, protesta ni Lily. Manahimik ka, magsabi ka pa ng kalokohan at tatanggalin kita kaagad. Sigaw ni Lillian. Nanggalaiti si Lillian. Kahit nakasal lang siya kay Sebastian para sa sariling dahilan niya, hindi niya hahayaang may mangutya sa kanya. Masama pa rin ang loob ni Lily, pero hindi siya nagtangkang sumagot pa. Madali ang trabaho niya at malaki ang bayad sa kanya. Ang pinakamahalaga roon, kaya niyang makipagkita sa mayayamang lalaki. Ngumiti si Sebastian. Tuwang-tuwa siyang makitang ipinagtanggol siya ni Lillian kahit na sinabi niyang ayaw niya sa kanya. Samantala, uminom ng wine si Steven habang nakikipag-usap sa isang lalaki. Ang bawat isa sa kanila ay may yakap na maalindog na babae. Mr. Harris, hindi na masama ang babaeng to, ha? Tanong ni Kieran nang may nagnanasang ngiti. Oo, salamat Kieran. Nagmamadaling sabi ni Steven. Kumaway si Kieran. Tama na yan. Papuntahin mo si Lillian dito. Bakit mo siya papapuntahin rito? Nabahala si Steven. Alam niya kung anong ugali ni Kieran, nagiging parang asong hayok siya tuwing nakakakita siya ng magandang babae. Ang pagpapapunta niya rito kay Lillian ay nangangahulugan ng problema. Gumisi si Kieran. Siyempre, para paglaruan siya. Drinoga ko siya noon pero nakatakas siya. Ngayong nasa teritoryo ko siya, tuturuan ko siya ng leksyon. Nagbago ang ekspresyon ni Steven. Nagmadali siyang ngumiti at nagsabing, ano ka ba, Kieran? Fiancé ko si Lillian. Paano kung hanapan kita ng ibang babae? Dumilim kaagad ang ekspresyon ni Kieran. Steven, sinusubukan mo ba akong suwayin? Huwag kang magalit, Kieran. Papayag ako sa kahit anong kondisyon mo basta't wag si Lillian. Maamong nangumiti si Steven at tumayo. Bigyan mo pala ako ng babaeng mas maganda sa kanya. Sumbat ni Kieran. Imposible yan. Hindi ako makakahanap ng ganon kahit baliktarin ko pa ang Ravenview. Nasa mahirap na sitwasyon si Steven. Tinawag si Lillian na pinakamagandang babae sa Ravenview City. Ang totoo, napakahirap makahanap ng isang babaeng kapantay niya sa kagandahan, lalo na ang mas maganda sa kanya. Ngumisi si Kieran. Dahil wala kang mahanap, dalhin mo siya rito ngayon din. Fiancé mo man siya, pero ano namang magagawa mo? Titirahin ko ang babae mo sa harapan mo. May problema ka ba doon? Kabanata 28. Takot na takot si Steven noong nagwala sa galit si Kieran. Kung sabagay siya ang sayo ng Shadow Tiger Clan, napakadali para sa kanya ang idispatcha si Steven. At walang sino man ang maglalakas loob na ipaghiganti siya. Tinawagan ni Steven si Lillian kahit na ayaw niya. Mahalaga man siya sa kanya, ngunit mas mahalaga para sa kanya ang sarili niyang buhay. Natuwa si Lillian pagkatapos niyang ibaba ang tawag. Lillian, bakit ang saya-saya mo? Nagtatakang nagtanong si Evelyn. Pumayag si Mr. Miller na makipagtrabaho sa tin. Gusto niyang pag-usapan namin ang mga detalye ng collaboration namin. Masayang sinabi ni Lillian. Kung ganun, ano pang hinihintay mo? Dalian mo at umalis ka na. Huwag mong paghintayin si Mr. Miller. Sabi ni Evelyn.
Sasamahan kita, sabi ni Sebastian. Isang beses pa lang niyang nakita si Andrew, ngunit alam na niya sa unang tingin pa lang na isa siyang masamang tao. Hindi niya maaaring hayaan na pumunta si Lillian sa meeting nila ng mag-isa. Pupunta doon si Lillian para sa negosyo. Bakit ka ba nangingialam? Sinusubukan mo bang isabotahe ang lahat? Sabi ni Evelyn. Kaya ko ang sarili ko. Kasama din niya sa taas si Mr. Harris. Huwag kang alala, sabi ni Lillian. Sige, tawagin mo ako kapag may kailangan ka, sagot ni Sebastian. Tumango si Lillian at nag-elevator siya papunta sa top floor. Isang bodyguard ang nagdala sa kanya sa kwarto nila. Agad niyang napansin na may hindi tama pagpasok niya sa silid. Mr. Harris, hindi ba nabanggit mo na gusto akong makausap ni Mr. Miller? Nasaan siya? May kailangang asikasuhin ng dad ko. Pwedeng tayong dalawa NNA lang ang mag-usap. Maupo ka. Tinapik ni Kieran ang pwesto sa tabi. Nais niyang paupuin si Lillian sa tabi niya. Nakaramdam ng galit at takot si Lillian nung sandaling nakita niya siya. Nakaramdam siya ng matinding pagnanais na umalis sa silid, ngunit pinigilan niya ang sarili niya. Determinado siyang manalo sa bid. Kaya umupo siya. Gayunpaman, umupo siya sa tabi ni Steven sa halip na sa tabi ni Kieran. Mukhang mas maasahan siya kaysa kay Kieran. Hindi natinag si Kieran. Nakatakda na siyang maging laruan ni Kieran noong oras na pumasok siya sa silid na ito. Kieran, seryoso talaga kami tungkol sa project. Hindi namin kayo bibiguin kapag kami ang pinili nyo. Sabi ni Lillian. Kung ganon, ipakita mo sa akin kung gaano ka kaseryoso. Inumin mo to. Nagsalin ng wine si Kieran para sa kanya. Medyo masakit ang tiyan ko. Hindi ako pwedeng uminom. Magalang na tumanggi si Lillian. Nag-iingat siya kay Kieran dahil sa nangyari noong nakaraan. Salamat sa katalinuhan niya. Nagawa niyang makatakas noong drinoga siya noon. Hindi niya hahayaang mangyari yun ulit. Gusto mo ba ng tubig? Pinatunog ni Kieran ang mga daliri niya at agad na kumuha ng bote ng tubig ang bodyguard niya na nakatayo sa tabi. Binuksan ito ng bodyguard at sinalinan ng tubig ang baso ni Lillian. Tinititigan siyang maigi ni Lillian upang hindi malagyan ng droga ng kahit na sino ang inumin niya. Uminom siya ng kaunting tubig at inilapag niya ito. Nagkaroon ng masamang ngiti sa mukha ni Kieran. May inutusan na siyang tao upang lagyan ng droga ang tubig. Kanina pa nakatayo si Steven sa isang tabi. Hindi sa ayaw niyang makialam, natatakot siyang makialam. Napakalakas ng droga. Kahit na kaunti lang ang ininom ni Lillian, nakaramdam siya agad ng pagkahilo sa loob lamang ng ilang segundo. Inalog niya ang ulo niya, sinubukan niyang gisingin ang diwa niya, ngunit lalong lumala ang pagkahilo ni Va. Hindi nagtagal, nawalan siya ng malay at bumagsak siya sa sofa. Lumabas kayong lahat! Inutusan ni Kieran ang lahat ng mga bodyguard na lumabas bago siya lumingon kay Steven. Magkaibigan tayo, hindi ba? Kaya tama lang na i-share ko siya sa'yo. Maghintay ka muna. Matitikman mo din siya kapag tapos na ako sa kanya. Salamat, Kieran! Galit na galit si Steven, ngunit hindi siya nangahas na magpakita ng kahit katiting na galit. Gayunpaman, medyo nasasabik din siya. Matagal na niyang pinagnanasaan si Lillian at sa wakas ay makukuha na niya ang gusto niya. Kahit na mauuna sa kanya si Kieran, tumayo si Kieran at naglakad palapit kay Lillian. Habang pinagmamasdan niya ang magandang katawan ni Lillian, agad siyang nilamon ng kanyang pagnanasa. Napakaganda niya, gaya ng inaasahan sa Belle ng Ravenview. Oo nga pala, hindi mo pa siya nagagalaw, tama? Lumingon si Kieran kay Steven at tinanong niya siya. Umiling si Steven, tahimik niyang pinagluluksaan ang nasayang niyang pagkakataon. Virgin pa rin si Lillian, ngunit malapit na itong kunin ni Kieran. Nakakagalit ito. Kung ganon, malamang virgin pa rin siya. Kumislap ang mga mata ni Kieran na puno ng pagnanasa. Kumilos ang mga braso niya upang hablutin ang mga damit ni Lillian. Noong pupunitin na sana niya ang mga damit ni Lillian, isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Bumagsak ang pinto ng may nakakabinging ingay. Isang tao ang mabilis na pumasok sa silid. Sino ka? Nagtaka si Kieran. Sebastian! Gulat na gulat si Steven. Kilala mo ba siya? Tanunong ni Kieran, takang-taka siya sa nangyayari.